So ayun guys, welcome back sa aking YouTube channel at ngayon pag-uusapan naman natin is about form request. So dumating ba sa punto na minsan sobrang haba na ng validation nyo sa isang controller? So kung na-experience nyo yung ganong bagay at gusto nyo i-refactor yung code nyo, so merong um, isang way si Laravel para ma-wrap nyo sa isang class yung mga validation rules nyo. So, ang tawag doon is form request. So, saan ba ginagamit to? Usually, pwede mo siyang gamitin kapag dumating na sa point na sobrang taas na nung validation mo dito. 'Di ba? Minsan kasi ang nangyayari, no? Kung pupunta tayo sa home controller, minsan ang nangyayari, itong validation na to, nagkakaroon dito ng this validate before ma-hit yung store process natin dito. Yan. Before ma-hit yung store process natin dyan, kailangan muna nating i-validate yung mga in-input na data ni user. So, ang mangyayari ngayon, minsan kailangan natin gumawa ng form na sobrang taas ng mga fields, although minsan pwede tayong gumamit ng form wizard, pero nangyayari ngayon, sobrang haba na ng validation mo. To the point na kailangan mo munang mag-scroll down bago mo makita yung code dito, yung logic. Okay, so ang isang pwede natin gawin para ma-refactor to ay gumamit ng form request. So, ano ba si form request? Paano natin siya gamitin? So, una, merong artisan command para kay form request. So, navigate lang tayo sa project natin. Episode 7 and then PHP artisan tayo. Dito makikita natin lahat ng mga artisan command. So, interesado dito tayo sa form request. No? Itong make request. Create a new form request class. Okay? So, PHP artisan make request. Let's say register request. Delete lang natin itong mga to. Then, balik tayo sa register controller natin. Okay? So, sa ngayon, kapag click ko itong register, tanggalin muna natin yung mga HTML attributes na required para mas makita natin. Okay. Refresh. Okay, so register. Click natin yung register. So, I wonder bakit matagal yung process niya, no? Okay, so wala tayong bytes. Dep. Install. Sorry. So, setup ko muna to ng mabilisan, no? Kasi kinopy-paste ko lang tong code na to from episode 6 natin, eh. So, ayan. Refresh natin. Yan, okay. So, pag-click natin yung register, makikita nyo na binabalidate niya. So, dumadaan yun dito. Okay? So, dito kasi, validator make yung gamit niya. At yung validator na to is nag-accept siya ng array. So, hindi na natin itong pwedeng galawin dahil, o hindi tayo pwede dito mag-inject ng form request dahil nag-override lang tayo ng method, itong validator na to, ino-override lang natin dito sa register user. So, kung papasukin natin yung register users, and then isa-search natin yung validator, so press Ctrl E and then at, no? Register. Saan na yan? Ano nga pa ang ulit pangalan? Validator, okay. So, validator. Wala dito yung validator. Ayan, itong validator na to. Okay? Bakit? Kasi dito rin yan. Sa trait na to, redirected user. So, naka-ano lang siya, naka-inheritance lang siya, no? O naka-trait ang ginagawa dito. Pero usually, ganun yung nangyayari na ino-override lang natin. Kaya protected. Dahil, pwede natin siyang i-override o i-extend o pwedeng gamitin tong method na to doon sa subclass. Okay, so gawa tayo ng controller natin para dito. Para set 7, PHP artisan make control, register controller. Ayan. Navigate lang tayo doon sa controller natin, register controller. Ayan.
So, tanggalin lang natin tong auth routes or pwedeng lagyan natin dito register equals to false. Automatic, magkakaroon siya ng 404 at found. Okay? So, gawa tayo dito ng register na route and then lagyan natin yung controller natin. Okay? And then dito sa loob naman, lagyan lang tayo ng method na create or pwede rin na public show register form. Okay? And then return view auth register. Yan. So, refresh natin. So, mapapansin nyo na ang error dito is method app register controller create does not exist. Dahil ang nilagay natin o ang dineclare natin dito na pasukin mo yung method dito sa home controller is index, which is dapat show register form. So, refresh lang natin. Mali. Sorry. Ito pala, dito pala create. So, register form. Okay, yan. So, lumabas na yung form natin, which is yung default na register blade ni Laravel sa scaffolding o sa Laravel UI. Dito naman makikita nyo kapag nag-submit tayo, register, the post method is not supported for route register. Bakit? Dahil nag-false tayo ng register. At yung default ni Laravel na register is wala na. So, kung magde-declare tayo dito para makita lang natin yung output, then dito tayo ng testing, register, yan, makikita nyo na napapasok natin tong route na to. So, ang gagawin lang natin is gawa tayo ng method sa loob ng controller natin, okay? So, register, the name, pwede ring register. Remove na lang natin tong register na to kasi magkakaroon ng conflict. So, pasok tayo dun sa register controller natin, public function register, or pwedeng submit register form. Copy, Control D, and then apply natin dito. So, yung usual na nandito is, di ba, request na class yung ini-inject natin dito. No? So, pag nag-refresh tayo, ayan, nakikita natin yung field. And then, maglalagay tayo dito ng this validate. So, for the sake of this tutorial, no, gagawin ko muna yung naka-trait na pag-declare ng validation. So, copy lang natin to. Then, paste it here. Resend. Ayan. So, nagkakaroon tayo ng validation. So, success. Pero, paano naman natin i-apply yung sa form request? So, kapag gumawa ka ng form request, automatic, pag pumunta ka sa HTTP, magkakaroon ka ng request na folder dito. No? And then, dito nakalagay yung register request na ginawa natin. So, yung rules, dito natin ilalagay tong mga to. Okay? And then, kung gusto mo namang palitan tong birth date, let's say gusto mong gawing birthday, pwede ka dito maglagay ng public function attributes, and then mag-return ka ng array, and then birth date, date of birth, pwede ring birthday. So, refresh tayo, register. So, yung birth date, hindi pa lumalabas dito, no? Mapapansin nyo, hindi pa lumalabas. Dahil, hindi pa natin pinapalitan tong request na to. So, para ma-apply natin yung request o yung register request na form request na ginawa natin, kailangan nating palitan tong ini-inject natin na request ng register request. Okay? Huwag nyo kalimutang i-import yung class na yan. So, register tayo. Magkakaroon dito na this action is unauthorized. Bakit? Dahil kapag nag-form request tayo, merong ditong function na public function authorized na magde-determine if the user authorized to make this request. So, pwede mong gawin itong true para magamit mo na siya o ma-authorize mo si user na pwede siyang gumamit ng request na to. Okay? So, mapapansin nyo dito, no, na yung birth date naging birthday. Okay? So, punta tayo ulit dito. Zoom ko lang ng konti. Sorry. And then,
Bukod din dito sa attributes, pwede ka rin maglagay ng public function message. Ayan. So, again, ganun din. Array lang din to. And then return. Ayan. So, pwede mong gawin na yung sa birth date before, ang gusto mong error message na ito yung lumabas. So, sa kaso natin, sabihin natin tong name na required, papalitan natin. Okay? So, name required. Field is required. Okay? So, refresh lang tayo and then register. The name field is required. Parang walang pinagkaiba, di ba? Pero, pwede na tayong magdagdag dito. So, Lauren, please enter your full name. Yan. Register. Ayan. So, yan yung basic na pwede nyo gawin sa form request. So, kung nagustuhan nyo itong tutorial na to, no? Wag nyo, wag nyo kalimutan mag-like, share, comment, and subscribe. At, yon. So, abangan nyo na lang yung susunod natin mga tutorial.